Mic test. Magandang umaga po mga kapatid. Dahil oras na po, siguro hinahayaan ko po ang mga ibang kapatid na pumasok na po at para maka-resume na po tayo sa ating pong preaching service. Ah, at dahil ang mga table po natin ay nakaayos po, malamang may idea na po mga ibang lahat po ng mga kapatid na may isang kapatid na magpapasalamat po sa kanyang kaarawan. Ninais niya pong makasama po tayo sa kanyang kapanganakan po. Ah, Muli ay isang mapagpalang umaga po at magandang umaga sa bawat kapatid na maaari po lahat po ay umupo na dahil oras na po. At sa unang pag-awit po natin ng papuri, sa page 186 po, kung maaari po ang lahat, bawat po sa atin na isa sa atin ay lumawit po para po sa ating Panginoon. Page 186 po. At sa uling instansa, ay ako po ang babasan na tumayo para po sa aming pangunang panalangin po. Awitin ang pag-ibig ni Jesus, awitin ang gawa niyang gusto, sa daan ng walang lungkot, nakikihan ng lubos, lahat ay sumapit, anunggal ang ating tatamuhin, na Jesus sa langit, akong kaya't ay awinin, tayo ay magpatuloy na tapat, umasa magpunod na ganap, na upang aming mamasdan, kanyang kalwalhatian, lahat ay sumapit, anunggal ang ating kawin, kay Jesus sa langit, takong kaya't ay awitin, sulong hanggang sa ating mata, ang palakanat sa Kristiyano, upang makasama tayo doon sa langit ni Kristo. Lahat ay sumapit, anunggal ang ating tatamuhin, kay Jesus sa langit, takong kaya't ay awitin. Dahil kung lahat ay tumayo para sa ating pong kawanang panalangin, hilingin po natin ay Brother po ang ating pong munang panalangin po. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po sa patuloy po na pag-iingat at pangungunan niyo po sa amin. Salamat po sa mabiyayang oras na muli mo po kaming pinagbuklod upang ikaw po ay aming sambahin sa espiritu at katotohanan. Dalangin po namin naway patuloy na igawad mo po ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at patuloy na mapagpala mo kami sa umagang ito. Ingatan mo rin po ang mga kapatid po namin na hindi po namin kasama, lalo na po ang mga kapatid na mayroong karamdaman. Ipuin mo po sila sa iyong mapagpalang kamay nang sa ganun po ay dumaloy ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Nang sa mga susunod na aming pagtitipon, sila po ay aming makapiling. Salamat din po sa kaarawan ng kapatid po namin, si Brother Norman. Dalangin namin ang patuloy na pag-iingat, paggabay, pangunguna sa kanyang buhay at ganun din sa kanyang buong sangbahayan upang ikaw ay patuloy niya na mapaglingkuran sa kanya pong pamumuhay. Pagpalain mo po ang umagang ito
Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong buktong na anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Tulad po ng ating ginagawa, pagka may kaarawan na kapatid sa atin, tayo pong lahat ay isa-isang nagbibigay ng mensaheng pagbati sa kanya. Siguro po bago ko po tatawagin ng ating pong tagapagsalita, siguro bibigyan po natin ng limit na 1 minute para makahabol po tayo sa oras at hindi po tayo sumobra. Yung pong sumobra sa 1 minute, magdodoble po ng regalo. Hindi, biro lang po. Siguro po, paunahin na po siguro ni Brother Jay po, papunta dito po, hanggang sa likod po, paharap po. 1 minute lang po. Sige po. Good morning po, Katanungan po. Brother Norman, happy birthday. Sana lagi kang bigyan ng kalakasan ng ating ng Panginoon sa araw-araw sa trabaho mo at ganun din sa iyong buong pamilya, lalong-lalo na sa dalawa niyong baby, si boy and girl na gabayan sila ng ating mahal na Panginoon. At sana huwag kang magbago na sa nagsiserve sa ating mahal na Panginoon. Although nandiyan na po tayo, sana maging mahaba pa ang magiging relasyon po natin sa ating mahal na Panginoon. At Brother Norman, sana yung protection ng mahal na Panginoon sa araw-araw nandiyan sa iyo. Ayun lang po, and God bless, Brother Norman. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, of course, sa ating birthday celebrant. Napaka-special ng araw na ito para sa iyo, Brother Norman. Wishing you a happy birthday. And God will bless you more at continue to be a channel of blessing to others. And to your family, naway patuloy kayong maglingkod sa Panginoon at isa ka sa ginagamit ng Panginoon para sa church natin at sa mga outreach natin, sa mga Bible study. Thank you very much sa iyo. At salamat sa Panginoon sa buhay na handog niya sa iyo. Salamat po. Magandang umaga mga kapatid. Patuloy po, papuri at pasalamat po sa ating Panginoon dahil po sa pagdaraos ng kapatid natin. Sa kanya po ang papuri at pasalamat dahil po ang kapatid ay patuloy na ginagamit lalo na po sa mga children's, sa youth at sa atin upang siya ay patuloy na magamit na maihayag ang mabuting balita at ang kaligtasan. Gayun din po sa mga kanyang pagiging guro sa mga bata. Patuloy po, i-bless po ka po ng ating Panginoong Diyos. Yun lamang po. Salamat. Good morning po. Happy birthday po, Brother Norman. Thank you po sa buhay nyo, sa pagdadala ng mga mga kaluluwang ligaw dito sa chapel at maging ang pagtuturo nyo po sa amin sa youth. May you continue serving God po. God bless po. Happy birthday. Good morning po sa ating lahat. Brother Norman,
happy advance birthday po. Salamat po kayong Ginoo, kayong Beyo po na patuloy kayo pong magamit ning Diyos para po kayong ministry na po at patuloy na kayo pong i-bless kayong Aldol Doyo po. Happy birthday po ulit. Good morning po sa ating lahat. Advance happy birthday, Sir Norman. Dalangin ko na sana protektahan ka at ng buong sambahayan ng Ginoo at patuloy na kang gamitan ng Lord. Kaya kang ministry, do dakala trials, sana magpatuloy ka palagi. At kaya kang secular life, sana patuloy na ka rin bless ng Ginoo. Dakala salamat kaya ka at kayong buong family mo. God bless. Magandang umaga po sa lahat, sa ating lahat. Advance, happy birthday, Brother Norman. Ang may papayo ko lang sa iyo na sana pagpatuloy mo ang iyong mga gawain sa ating Panginoon. At sana kung saan ka man mapunta o saan ka man naroon, gagabayin ka ng ating Panginoon sa lahat ng oras. At yun ang masasabi ko, wala lang. Maraming salamat. Maya Payabak po kay Katangan. Advance happy birthday, nak. Sana lagi kang iniingatan ng Panginoon pag nagbabiyahe kayo ng mga kapatid natin at sana marami ka pang matulungan na kabataan at mga kahit kami, lalo na rin kami. Sana mga kapatid mo, madala mo rin sana dito at iniling ko rin yon. Sana pati yung pamilya mo, lagi mo silang ingatan din ng Panginoon. Advance happy birthday, dakal po salamat. Happy birthday bro, Brother Norman, happy birthday. Pasalamat ko kung ginuging Aldoldo, biyaya na ko. Sana, deng asopan mong kaluluwa, maging marakal na po. Sana. Gabay na sana yung ginuging Aldoldo, sana dakala birthday indas naman po. Kung pamagturo mo ka rin estudyante, makakay mo ka rin, bibigyan mo mensahe ka rin. O ita mo bro, salamat birthday bro. Bye. Good morning po, karing balang metong po kaya katamo. Para kang Brother Norman, happy birthday, Brother Norman. Balo ko, yung nasa anin ng puso mo, pigkalub na ning Ginoo. At balok metong yang gift, maging ingkya kang partner in life, Christian niya, uling pengako na ning Ginoo na once na inyawad mo kayo, lalo tigit ketang amano na abalo mo na kailangan maging yang Christian. At ita mo, balo ko metong yung part na ng biye mo na may kompleto. Uling binyene at pagkalub na ng Ginoo ing partner mo. Lalo tigit na midanan kang aduang blessings siya na po isaysay. Balo ko ore ni talagang atyuka kayong right path, lalo na itang pangako na ning Ginoo kaya ka. At ing meto pa panalangin ko, itang kareng pamilya mo na lapang tunay pagkakilala. Ing nasa na ni puso mo pagkalbi. Happy birthday. God bless.
Good morning po. Kang Brother Norman, advance happy birthday. Kakit ko naman ikaw, blessed ka. Kaya kang biye. Hingalain ko na mo ing nawaing buklat niya ning ginuing hiwaga. Daring kaya nga mano, mga tagamit mo king kaya kang ministeryo para kayong ikalalago at ikatitiben ing kaya katamong iglesia. Advance happy birthday. Ah, Advance happy birthday po, Brother Norman. More birthdays to come. Thank you po sa pagtuturo sa aming mga youth at sa pagre-remind lagi about sa mga gawain ng Panginoon. Naway magpatuloy lang po kayo sa paglilingkod sa Panginoon at gabayan niya. Kaya yun lang. Happy birthday. Maya bakabak po kaya katamo. Happy birthday po, Sir Norman. Dalangin mi po na dakal pa pong datang kaya ang birthday para po marakal kay pa po sharing ka rin kapatiran. Salamat. Salamat po king. Salamat din po na advice ako po na Riley king pamagturuyo po. Dakal pong salamat. Happy birthday po. Kay Sir Norman, happy birthday, bro. Advance happy birthday. Yun, yung prayer ko lang is yung magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon tsaka yung good health. Tsaka maraming salamat din kasi yung nakikita ko rin para sa akin din naging ah, para sa akin naging blessing yung buhay ni Sir. Parang yung nakikita natin siyempre siya sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagmamahal niya sa paglilingkod sa Panginoon parang kakaiba, ganun. Yun lang, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon tsaka sa pagiging mabuting asawa tsaka mabuting magulang tsaka kalasi. Yun lang, happy birthday. Advance happy birthday, Sir Norman, brother bro. Personally, akakit ko ing kabutihan na ning ginukeng family mo, kaya kayong Sister Carl Ann, at keng pamanantabi na din ning Ginoo kaya kayo keng family yo, at mabe-bless ko din kaya kang ah, gagawan para keng Ginoo at pagpatuloy mo ita, kaya ka ding family at ita din itang akakit ko din itang nasa mo din na ato kay mula ding aliwa mo pang family keng Ginoo na miligtas sila din. Happy birthday at nawa kung na naman yung gagawan mo para keng Ginoo, pagpatuloy mo ah, ah, hanggang kayang datang yung ulit yung Ginoo. Congrats din. Solo mo ing messages. Solo mo din yung handa. Happy birthday, Sir Norman. Ako nga sabi ko mo kay ka personal ka na ako. Pasalamat ko kay Ginoo. Keni ka mi padpad keng local gawain keni kasi dakal ka akakit kong kaloob na binyena ning Ginoo kay ka at magpagamit na ka man. Happy birthday ulit. More blessing to come.
at dakal pa sanang birthday ken datang keka. Salamat ken Ginoo. Kay Brother Norman, happy birthday. Sana patuloy siyang magpagamit sa Panginoon at patuloy siyang ingatan ng Panginoon. Lagi kang nasa prayers namin. Sana huwag kang panghinaan ng loob kung may mga pagsubok man. Nawa sana kung mayroon man mga pagsubok ay maging instrumento pa yon para lalo kang mapalapit sa Panginoon at magtiwala sa Kanya. Siguro yun lamang, Brother Norman. God bless and good health. Good morning po sa ating lahat. Happy birthday, Brother Norman. God bless you palagi, lalo na sa family mo. Ingatan mo at alagaan mo yung mga chikiting mo na medyo ngayon makukulit talaga sila. Mahabang pasensya talaga yung kailangan. So, God bless you at ang buong family. Nawa ingatan kayo palagi ng Panginoon kahit saan ka, lalo ka na kung saan-saan ka rin nagsa-seminar, gano'n. Nasa iyo ang pag-iingat ng Panginoon palagi. Nasa prayers ka namin lagi. So, God bless you. Happy birthday. Magandang umaga mga kapatid at para kay Brother Norman, advance happy birthday. Ako, personal din, since day one na nag-attend ka sa ating local church hanggang ngayon, nakita ko yung paglagong spiritual mo din. Kaya salamat sa Panginoon para doon. At nawa dalangin ko na patuloy na lumago at patuloy na magpagamit sa Panginoon dahil alam naman natin na tunay na kung masaya ka sa paglilingkod, kung masaya ka para sa Panginoon ay ibibigay niya kung ano yung desire ng puso mo. Kaya salamat sa Panginoon sa yung panibagong taon na idinagdag sa buhay mo at patuloy kanyang pagpalain, sampu ng iyong pamilya at dalangin ko rin na ang dalawang sinasiyan, mga apo, sinasiyan at Sai ay maging kayo din ang daan, ikaw ang daan para sila ay makakilala rin sa Panginoon. Kaya God bless sa iyo at sa iyong buong family. Yun lamang po. Salamat. Good morning po. Kay Sir Norman, ang prayer ko sa iyo, na mapatuloy ka na magpagamit sa Panginoon, huwag kang magsasawa at patuloy kang maglingkod para marami ka pang kaluluwang maakay. Advance happy birthday bro. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at sa po ng iyong pamilya at patuloy na biyayaan ka ng kalakasang spiritual at physical sa araw-araw. Ilan po. Thank you. Good morning po sa lahat. Happy birthday po, Brother Norman. Sana marami pang birthday na darating sa iyo. Good health.
para magamit ka ng Panginoon sa lahat ng mga gawain, mga sa walang sawa mong thank you sa mga walang sawa mong tuturo sa mga kabataan, sa amin, sa mga children na sa Sulib po, every Saturday po, walang sawang pagpunta mo po doon, pagse-share mo sa mga bata. Maraming salamat po. Patuloy kang gabayan ni Lord. God bless you po. Happy birthday, Brother Norman. Alam ko, favorite mo yung C eh. C yan, Carl Ann, no? Kaya apat na C rin yung aking gustong ipagkaloob sa'yo. Number 1, yung continue to walk with the Lord because the Lord is good all the time. Number 2, continue to serve the Lord. Serving the Lord, it's not in vain. Continue to study the Word of God because this is the light of your path. And I will continue to pray for you and to your family. God bless and happy birthday, Brother Norman. At you are maging continuous na blessing ka sa lahat sa amin. God bless. Happy birthday, Brother Norman. Sana nauna kay Brother Wilson, no? Kasi parehas yung sasabihin ko. Yun nga. Salamat sa Panginoon sa nakikita kong paglilingkod mo, yung inaalay mo yung sarili mo, yung oras mo sa kahit anong kaparaanan pinaglilingkod mo. Yung dalangin ko rin na sana ay mag-aral ka rin sa mga salita ng Diyos para lalo kang magamit mo ito sa buhay mo at sa paglilingkod mo. Dalangin ko rin ng kalakasang spiritual para sa mga dumarating na mga pagsubok, katatagan, ah, at hindi ka mapanghihinaan. At yun nga, maging maligaya ka sa piling ng Panginoon at masumpungan mo yung tunay na paglilingkod. Yan lang. Happy birthday, Brother Norman. And good morning po sa ating lahat kay Brother Norman. Happy birthday, Brother Norman, Sir Norman. At ako din ay nagpapasalamat sa Panginoon sa iyong buhay na kanyang ipinagkaloob. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon sapagkat alam naman natin na ikaw din yung ah, ginawang daan din ng Panginoon para makapag-share sa akin ng mabuting balita ng kaligtasan. At sa pamamagitan din ng Bible study sa inyong tahanan ay nakakilala ako sa Panginoon at tinanggap ko siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo at gayon din sa mga nagdaan ding mga panahon sa iyong mga advices sa lahat. Nagpapasalamat ako at ang panalangin ko patuloy sa iyong buhay, yung kanyang ingatan ka sa araw-araw ng iyong pamumuhay at nawa ang dalangin ko din na magpatuloy ka din sa paglilingkod at sa pagsi-share din ng mabuting balita ng kaligtasan. At ako din naman ay parati na ikaw ay nasa aking mga panalangin. Yun lang at God bless. Happy birthday po. Sige po, good morning po. Happy birthday, Brother Norman.
Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil patuloy na isa ka sa ginagamit ng Panginoon sa sa mga children's, gano'n din sa mga young people, sa amin din na mga kalalakihan at mga merit. Kaya maraming salamat sa buhay mo. Maraming salamat sa Panginoon. Maging sa mga professional na advices, maraming salamat. At purihin ang Panginoon sa buhay mo. At kagaya ng nasabi ng mga kapatid ay patuloy na magpatuloy tayo sa Panginoon. Kaya happy birthday and God bless always. Magandang umaga po sa ating pong lahat at happy birthday kay Brother Norman. Kanina akala ko rin maunahan ako dun sa C. Sa akin 5 C. Ayun nga po yung kanya pong family. Patuloy na mag-strengthen yung family nyo, kayong dalawa ni Sister Carl Ann. At ganoon din sa iyong mga anak, si Sian and Saysay. Makilala silang patuloy din sa Panginoong Hesus. At lalong mag-strengthen din yung relation mo kay Kristo, kay Christ. Mag-grow, katulad ng mga nabanggit ng mga kapatid. Patuloy din, yun din yung aking panalangin. Patuloy na gamitin ka ng Panginoon. At yung last na magandang mag-grow din yung cash mo, Brother Norman. Hindi, joke lang. Happy birthday, Brother Norman. At magandang umaga po sa ating lahat. Siguro po bago ko tawagin ng ating birthday celebrant po, ang pong may bahay po gustong magpahayag sa kanyang asawa po. Si Sister Carlan po. Umamin na. Sige po. Akin pong tinatawagan si Sister Carlan po. Bago si Father Norman po. Happy birthday, Papa. I love you. I miss you. Ayaw ni Saysay. Happy birthday po, Brother Norman. Sa amin po, hindi kami vocal, hindi kami masyadong pero nagkukuwentuhan naman po kami. Pero hindi po kami ako personally, hindi po ako masyadong nagsasalita, gano'n. Pero sa panalangin, alam naman po ni Brother Norman na lagi ko siyang pinapanalangin. At isa do'n, ang ipinapanalangin ko yung spiritual niya. Sabi ko nga, kung gaano siya kasipag sa secular niyang trabaho, mas dapat do'n sa spiritual na bagay. At nagpapasalamat din po ako, dahil, talagang sa'min pino-provide niya yung mga pangangailangan po namin. At yung alam ko blessing po yun ng Panginoon. Alam ko hindi madali para sa kanya dahil kasi pagka may problema siya hindi rin naman niya sinasabi. I mean, ayaw niya kaming mamroblema, gano'n po siya. Kaya minsan nagte-textan pa kami pagka, ano bang ganyan. Gano'n po kami, hindi kami masyadong kaya siguro kahit yung mga kapatid ko, sina mami, hindi naman nila napapansin na parang may problema kami, gano'n. Pero normal naman na Kristiyano kami na dumadanas din kami ng mga struggles po sa buhay. Pero mas, kumakapit po kami sa Panginoon. Kasi laging nasa yung mindset namin laging, one of these days dadating ang Panginoon. Though maganda po yung naka-prepare po tayo financially, kung gusto natin magkaroon ng sariling bahay, yung mga gano'ng bagay po. Parang normal naman po na isipin natin yon. Pero mas nandun kami sa, hindi natin alam kung kailan darating po ang Panginoon. Kaya yun ang pinasasalamatan ko na parehas po kami sa bagay na yun. Kaya bukod sa makapag-share po ng gospel sa ibang tao, yung mga anak po rin namin mismo, though kanina narinig ko rin na makukulit. Totoo po, makukulit po talaga sila.
Pero yun po yung pinagpe-pray namin na sana habang lumalaki po sila, gamitin po kami ng Panginoon na makilala po nila ang Panginoon, tumanggap po sila. Siguro kumbaga parang wala na po kaming ibang hihilingin pa kundi para sa mga, anak po namin. Dahil kung sa secular na bagay lang po parang hindi naman po kami naghahangad ng, mga material na bagay, kundi dun kami sa spiritual na bagay. Kaya yun po yung una, pinasasalamatan ko ang Panginoon na, ganun po yung thinking nung kapatid, na, mas dun sa mga spiritual na bagay. Kaya, yung buhay namin, inaalay namin sa Panginoon, though, nagkakamali kami, may mga pagkukulang kami sa Panginoon. Pero siguro dun sa mga bagay na yun, patuloy na uunahin at uunahin po namin yung Panginoon sa buhay namin at sa pamilya namin. Yun lang po. Hindi ko rin po madalas sinasabi sa kanya pero alam niya naman na mahal ko po siya at maging yung dalawa naming anak, ah, mas mahal po siya ng dalawa kong anak kaysa sa'kin kasi mas napapagalitan ko po yung dalawa kaysa sa kanya. Yun lang po. Maraming salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa lahat. Unang-una po ay nagpapasalamat po ako sa Panginoon at mukha lang po akong malungkot yung itsura po pero ako po sa loob ko pa ay masaya po ako kasi una po ay nakilala ko po ang Panginoon sa buhay ko po at yung katapatan po ng Diyos sa akin pong buhay ay lagi ko pong nakikita at nararanasan po at bagamat ako po ay hindi po nagiging tapat po sa kanya, nagpapasalamat po ako at bagamat sa akin po, personal po, sa akin pong kasalukuyan po na buhay po ngayon, marami po akong mga struggles din po na sa secular at sa spiritual po. Pero pasensya na po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi po yung pag-ibig po niya. Yung katapatan po niya sa akin din po. At pinagpapasalamat ko din po sa Panginoon yung mga panalangin po ninyo. Pasensya na po. Maraming salamat po sa maraming salamat po sa pagmamahal po ninyo, mga kapatid. Talaga ako po ay pinagbalak ng Diyos kasi po nandiyan po kayo sa ating pong mga leaders po na wala pong sawang nagtuturo po tungkol po sa kalooban po ng Diyos. Paano po mag-grow din po. At yun po ay sapat na bay po ng banal na espiritu na lagi po niyang hinahawakan po yung puso ng ating pong mga kapatid upang ipaalala po yung kalooban po ng Diyos. At ako po ay patuloy po na humihingi po ng panalangin po sa Diyos upang lalo pong lumago
sa pagkakakilala po sa biyaya po sa ating pong Panginoon. Yun lamang po, maraming salamat po. Okay po, maraming salamat po sa pagbati ng bawat isa po sa atin at salamat din sa kaarawan ng ating kapatid. Tears of joy po sa ating kapatid sa kanyang pag-iyak. Siguro po hindi ko napapatagalin dahil oras na po. Akin na pong tatawagin ng ating pong tagapagsalita, si Brother Anthony Agaraw. Muli po isa pong mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Good morning po. At maraming salamat po sa Panginoon sa kaarawan po ng ating kapatid. At yung ating pong mga message po niya sa bawat isa po sa atin, alam ko po ito po'y halos sapat na mensahe din po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ngunit tayo po ay magbubulay po sa mga salita po ng Diyos sa umaga pong ito at patuloy pong personal na pagpapasalamat po sa Kanya sa mga ganito pong mga pagkakataon. At marahil ay gagawin ko na lamang pong short devotion po ang ating pong pagbubulay nang sa gayon ay mabigyan din po ng daan ang ating pong mga susunod pa pong mga activity po. Ang ating pong teksto po makikita po natin sa aklat po ni Propeta Hosea or sa Oseas po chapter 10. Hosea chapter 10 verse 12. Kung atin na pong nakita, babasahin ko po. Mangaghasik kayo sa inyong sarili sa katwiran, magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. Pagpalain po ng Diyos ang kanya pong mga salita at tayo po'y manalangin po. Amang banal na makapangyarihan po sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat po sa mga oras pong ito bilang amin pong pagbati at pakikisaya po sa kaarawan ng aming kapatid. At ganoon din po, Ama, sa pakikinig po ng inyong pong mga salita. Kaya patuloy dalangin po namin ang inyong pong banal na spiritu at siya pong lumukob sa aming pong mga puso't isipan. At naway linisin niyo rin po at siyasatin ang aming puso, ang aming isipan. Nang sa gayon po ay wala pong maging hadlang na anumang pong karumuhan o kasalanan po sa inyo pong mga salita na aming pong mapapakinggan. At nabahin niyo po ang oras pong ito at i-bless niyo rin po ang bawat isa, maging ang mga kapatid po na makakapanood po sa aming pong YouTube. Ito pong lahat ay aming samutiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Marahil po ay brief background po. Si Propeta Hosea po ay kabilang po siya doon sa tinatawag po nating minor prophets. Although hindi po ibig sabihin na minor ay hindi ganun ka-importante ang kanilang mga naisulat. Tinawag lang po sila ng mga nag-aaral sa Biblia dahil po mas may ikli yung mga aklat na naisulat po. At ganun pa man ay kasing halaga po ng mga naisulat po ng ibang mga propeta sapagkat lahat pong ito ay salita po ng Diyos. Si Hosea po, ito po ay propeta na ipinadala ng Diyos sa bansang Israel at sa bansang Huda. Nung ang Kingdom of Israel po ay nahati po siya, no? Ang focus po ni Hosea po minsan ay pinapadala po siya sa tinatawag na Southern Kingdom, ang Jerusalem, at ganoon din po ang Northern Kingdom po at ang Israel. Kaya kung ating pong babasahin, ito pong mga talatang ating pong binabasa po ngayon sa chapter 10, ito po ang Diyos pinadala po niya si Hosea po sa Northern Kingdom, sa Israel po, na ang kanila pong kapitolyo ay ang Samaria sa panahon pong yun. At dito po sa mga talatang ito, bagamat ito pong buong chapter 10 ang ating po sanang pagbubulayan po sa mga salita po ng Diyos. Ngunit gusto ko pong makita po natin ang sitwasyon po kung bakit po siya ipinadala po bilang mensahero po ng Diyos sa Israel. Dito po sa verse 1, ang sabi po, ang Israel ay isang mayabong na baging
na nagbunga ayon sa karamihan ng kanyang bunga, kanyang pinarami ang kanyang mga dambana ayon sa kabutihan ng kanyang lupain, ay nagsigawa sila ng mga mainam na haligi. Number 1 po, gusto ko pong pansinin po natin, yung pong tinutukoy po dito ng salita ng Diyos na sinabi niyang naging mayabong na baging at naging mabunga, ang tinutukoy po dito ng ating Panginoon, ang Israel po nung na-divide po ang kanila pong kingdom, naging sabihin po nating mayaman silang mga bansa, no? Pinagpala po sila. Ibig pong sabihin, marami po ang kanilang mga naani, naranasan po nila ang kasaganaan. Ngunit sa kabila po nito, ito po ang nangyari. Verse 2 po. Bagamat dumami ang kanila pong mga ani, sumagana ang kanilang buhay sa kanila pong pisikal, ito po ang naging kalagayan po nila. Ang kanilang puso ay nahati. Ngayoy, mga susumpungan silang salarin, kaniyang ibabagsak ang kanilang mga dambana, kanyang sasamsamin ang kanilang mga haligi. Ang nakakalungkot po, imbis po na salamatan nila ang Diyos, imbis po na i-appreciate nila na ang mga pagpapala kanilang nararanasan ay galing sa Panginoon, ang nangyari po, natuto po sila nung tinatawag po nating pagsamba sa Diyos-Diyosan. Actually, marami po silang mga itinayong mga iba't ibang dambana at doon po nila inattribute yung kanila pong mga pagpapala. No? Kaya nga po dito, nakikita po natin yung kanila pong naging problema. Yung kanila pong kalagayan po sa mga oras pong ito. At dito rin po, sa verse 3, ang sabi po, walang pagsalang ngayoy kanilang sasabihin, kami ay walang hari, sapagkat kami ay hindi nangatatakot sa Panginoon at ang hari, ano ang magagawa niya para sa atin. Actually, in reality po, meron po silang hari sa mga panahon pong yon. Kaya lang ang nangyari po, naging, sabihin po nating, ginawa po nila ang kanilang gusto. No? Nagkanya-kanya po sila ng kanilang mga gawa. Kumbaga po, ano pong kanilang nagugustuhan, ano nila pong kanilang naisin, ito po ang kanilang ginagawa. Ibig pong sabihin, gumawa po sila ng maraming mga kasalanan. Madalas po sa buhay po natin, mga kapatid, ganyan din po ang ating pong kalagayan po sa mga oras pong ito. Marami pong mga pagpapala, marami pong mga biyaya na ipinagkakalob ang Diyos. Nakakalungkot po, hindi po lahat alam i-handle ang mga biyaya at pagpapala pong ito. Dito po, ang mga bansang Israel, natuto silang magkaroon ng idols, no? Yung idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sabihin natin, hindi po ibig sabihin na sumasamba tayo o hindi tayo sumasamba sa rebulto ay wala tayong idols. Kapag po nag-umpisa sa mga puso natin na tayo po'y magdepende sa ating mga sarili. Imbes na ating pasalamatan ang mga biyayang tinatanggap natin, sinasabi natin sa ating mga sarili na ito'y galing sa atin at sa ating mga pagsisikap. Nag-uumpisa po ang kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, kagaya po ng naging panalangin po dito po sa Proverbs chapter 30 verse 9. Ito po kasi ang tendency ng ating mga puso minsan sa buhay po natin. Proverbs chapter 30 verse 9 ang sabi po rito. Ang panalangin po ng sumulat. Ang sabi po, marahil ay basahin ko po ito pong verse 8. Ilayo mo sa akin ang walang kabuluhan at ang mga kasinungalingan. Huwag mo akong bigyan ng kahit karalitaan o kayamanan man. Pakanin mo ako ng pagkain na kailangan ko. Baka ako'y mabusog at magkaila sa iyo at magsabi, sino ang Panginoon? O baka ako'y maging dukha at magnakaw ako at gumamit ng paglapastangan sa pangalan ng aking Diyos. No? Ito po kasi yung tendency po ng tao. No? Mahilig po tayo yung tinatawag po na
pinipili natin lagi ang ating pong mga sarili. Nakakalungkot man po, likas po sa atin ang pagiging pong makasalanan. At yan po ang pinapatunayan ng Biblia. Hindi po tayo naging makasalanan dahil gumawa po tayo ng kasalanan. Tayo po ay nakagawa ng kasalanan dahil likas sa atin ang pagiging makasalanan. Ang sabi po ng Biblia, Romans chapter 3 verse 10 hanggang 18, walang matuwid, wala kahit isa. Walang humahanap sa Diyos. Ang sabi po roon, lahat tayo ay nagkanya-kanya. Ang sabi po ng mga salita po ng Diyos. Yan po ang kalagayan po ng Israel, ng kanya pong ipinadala si Propeta Hosea. At yan din po ang kalagayan ng tao sa mga panahon po natin. Na tayo po ay kailangan natin ng Diyos sapagkat tayo po ay makasalanan. At nakakalungkot po ang kasalanan pong ito ay may nakatakda pong kaparusahan. Kaya nga po, kung ating pong babalikan ng ating pong teksto, marahil bibilisan ko po, ang sabi po niya, sa Hosea po, chapter 10, verse 12, ito po ang panawagan ng Diyos. Ito po ang pinakabuod ng chapter pong ito. Ang sabi po, "Mangagasig kayo sa inyong sarili na sa katuwiran, magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo." Dito po sa mga oras pong ito, ang sabi po ng Panginoon sa bansang Israel, it is time to seek the Lord, ang sabi po niya. At ganyan din po sa mga panahon po natin ngayon. Kaya una, nakita po natin the invitation to seek the Lord and find fault sa ating pong mga sarili. Number 2, makikita din po natin the invitation to seek the Lord in faith, sa pananampalataya. Nung sinabi po ng Panginoon sa bansang Israel, ngayon ang oras upang hanapin ang Panginoon. Ang sinasabi niya, ngayon ang oras upang sumampalataya sa Panginoon. Sapagkat ang sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, ang sabi po rito, gusto ko pong basahin po. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Napakalinaw po sa mga talata pong ito. Seeking the Lord means faith in Him. Pananampalataya po sa Kanya. At ang pananampalataya pong ito ay nakafocus sa ating pong Panginoong Hesus. Sa bansang Israel, ang kanila pong pananampalataya, tinatawag po itong faithful o yung pananampalataya po sa pangako ng Diyos. Sa panahon po natin, ito po ay tinatawag po na pananampalataya sa ginawa na ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, inialay na po niya ang kanyang sarili doon po sa krus bilang kabayaran po sa ating pong mga kasalanan. At nung sinabi po ng Biblia po rito, sa bansang Israel, sa Hosea chapter 10 verse 12, ang sabi po, magsiyasik kayo sa inyong sarili sa katuwiran, magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Hindi po ito physical na yung kanilang bukirin, magasik po sila, yung kanila pong mga lupain ay kanila pong bungkalin at gapasin. Ang tinutukoy po ng salita po ng Diyos dito ay ang kanilang mga puso. No? Ibig pong sabihin, kanilang ihanda ang kanilang puso para sa Panginoon. Seek the Lord with a prepared heart. No? Kagaya po nung parable of the sower, kung ating pong maaalala, may mga nahulog sa tabi ng daan, may mga nahulog na binhi sa tabi po o sa batuhan, ganoon din po sa dawagan at ganoon din po sa may matabang puso. At saan po tumubo at nagbunga po ang binhi? Doon po sa may matabang lupa. Ibig pong sabihin, ang lupa pong yon ay naihanda, nabungkal, naalisan po ng mga damo, at nabigyan po ng mga pataba.
At ano po ang kalagayan ng pusong ito? A prepared heart that responds to God's invitation. Puso po na nahanda, na handang mag-respond sa imbitasyon po ng Panginoon. At ayon po sa Revelations chapter 3 verse 20, ang sabi po doon, sabi ng ating Panginoong Sus, ako'y nakatayo sa pintuan at kumakatok. Kung di rin ginino man ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya. Tinanggap na po ba natin ang Panginoon bilang ating sariling tagapagligtas? Naihanda na po ba natin ang ating pong mga puso? Sa katotohanan po, ang puso pong ito ay pagkilos po ng ating anong banal na spirito sa ating pong mga buhay. John chapter 16, 7 to 11. Kaya nawa po ang bawat isa po sa atin ay nag-response na sa ating pong Panginoon. And lastly po, balikan po natin ang ating pong pinag-aaralan, verse 12, ang sabi po niya sa may bandang hulihan po, sapagkat panahon na hanapin ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. Sabi po niya, for it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. No? Ang sabi po dito sa mga salita po ng Diyos, yung pong salitang rain righteousness, invitation to seek the Lord and become fruitful. Ano po ba ang katwiran pong ito na gustong maranasan po ng Diyos sa bansang Israel ng panahon pong yun? Alam niyo po kung ano po ito? Ito po ay bunga ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. Ito po yung tinatawag pong bagong buhay. Romans chapter 6 verse 4. Ang tao pong kumilala at tumanggap sa ating Panginoong Sus, ang Panginoong Sus unti-unti po niyang babaguhin ang kanya pong buhay. Verse 4 po, Romans 6:4, tayo ngayon nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kalwalatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay. At ito po ay bunga po ng banal na spirito sa buhay po ng mga mananampalataya. Makikita po natin yan dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At kung atin din pong babasahin sa Galatians chapter 5, 22-23 at Ephesians 5:9. No? Ito po ang bunga po ng buhay po na binago ng Panginoon. Ito po ang buhay po na sa pagkilos ng banal na spirito ay unti-unti pong nagiging matuwid at nakalulugod po sa Panginoon. At ito po ang bunga po na hinahanap ng Diyos sa bawat mananampalataya sa mga panahon po natin. Kaya kung totoong tinanggap po natin ang Panginoong Hesus, dapat naranasan po natin ang buhay po na binago ng Diyos. Gusto ko pong basahin Ephesians chapter 5 verse 9 po. Ang sabi po, basahin ko po siya sa English. Sabi po, for the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Pangalawa po, ito rin po ay bunga po ng mga kaluluwang na ilalapit natin sa Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo, nung sinulatan po niya ang mga taga-Roma, Romans chapter 1 po, verse 13, ang sabi po, at hindi ko ibig mga kapatid na hindi ninyo matalastas na madalas kong inaakalang makarating sa inyo, tatapat hanggang ngayon ako'y nahadlangan upang magkaroon naman ako sa inyo ng anumang bunga na gaya sa mga ibang hentil. Ang tinutukoy po dito ni Apostol Pablo ay ang mga bunga po ng mga mananampalataya sa pamamagitan po ng pangangaral po ng mabuting balita ng kaligtasan. Kanina po narinig natin sa ating pong mga pagbati sa ating kapatid.
Naging mabunga po ang kanyang buhay dahil sa Panginoon, sa pagkilos po ng banal na Espiritu. At may mga kapatid po tayong nandito ngayon na bunga po ng kanya din pong mga pangangaral at pag-iimbita para po sa mga Bible study. Ito po ang gusto po ng Diyos sa mga buhay po natin. Una, nakita po natin an invitation to seek the Lord, to search our hearts, an invitation to seek the Lord in faith, and an invitation to seek the Lord and become fruitful. Balikan po natin ang ating pong teksto, mga kapatid. Palagay po natin, ano kaya ang naging response ng bansang Israel sa panahon po ni Jose? Nag-response po ba sila sa paanyaya po ng Diyos sa kanila pong buhay? Pababasa po natin dito po sa chapter 12, verse 5 po hanggang verse 8. Ito po yung naging response po nila. Sa makatuwid bagay ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ang Panginoon ay kanyang alaala. Kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan at ng kahatulan at hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Mangangalakal siya na may timbangang magdaraya sa kanyang kamay, maibigin ng pagpighati. At sinabi ng Ephraim, tunay na ako'y naging mayaman. Ako'y nakasumpong ng kayamanan sa lahat ng aking gawin. Walang masusumpungan sila sa akin na kasamaan. Ito po yung naging response po nila. Ibis po na sila'y magsisi, ibis po na sila'y manumbalik sa Panginoon, ano po ang kanila pong naging response? Sabi po nila, mayaman, hindi ko kailangan ng Diyos. Wala akong kasalanan. Hindi po sila lumapit sa Panginoon. Hindi po sila nagpakumbaba at hinanap ang Panginoon. Alam niyo po, historically, noong pong 722 before Christ, ang Assyrian army po, sinalakay po ang bansang Israel. And from that day po, nawala po ang Israel sa mapa. Ibig pong sabihin, lahat po sila ay pinarusahan ng Diyos at nawala po ang Israel. Kaya kung babasahin po natin ang history po ng Biblia, ang Israel, yung 10 tribes po, yung Northern Kingdom, after po ng Assyrian Empire, nag-vanish po siya. Nawala po sila as a nation. Kaya nung panahon ng ating Panginoong Sus, ano pong nadatnan ng Panginoon? Mga bayan na lang po ng Israel. At nung pong makikita po natin sa John chapter 4, makikita po natin doon yung Samaria, no? Na naging capital po ng Israel sa panahon po ng Hosea. Bakit ko po ito binabanggit, mga kapatid? Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 6, verse 1 and 2, now is the day of salvation. Now is the time, sabi po. Ang sabi din po sa Isaiah chapter 55, 6 and 7, hanapin mo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan mo pa. Tumawag ka sa Kanya habang ikaw ay Kanya mapapakinggan. It is time to seek the Lord before it's too late. Kaya nawa po ang bawat isa po sa atin, ma-realize po natin ang pagtawag ng Panginoon. Una po sa kaligtasan sa pamamagitan po ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus. Pangalawa po, sa buhay po na binago po niya sa pamamagitan po ng banal na Espiritong nanahan sa atin. At bunga rin po ng mga kaluluwang na ilalapit natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng mabuting balita ng kaligtasan. Marahil hanggang doon lamang po ang ating pong pagbubulay at tayo po'y manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga oras pong ito. Nakita po namin ang inyo pong biyaya, ang inyo pong pagpapala, ang inyo pong imbitasyon sa bawat tao po na wala pang pakikipagrelasyon sa aming pong Panginoong Hesus. Kaya tulungan niyo po siya na magdesisyon po na tanggapin ang aming Panginoong Hesus bilang kanya pong sariling tagapagligtas. Kami din pong mga sumampalataya na po, Ama, sa aming Panginoon. Tulungan niyo po kami na makita sa aming mga buhay ang bunga ng inyo pong banal na Espiritu. Ang bunga po ng buhay po na inyo pong binag. At ganoon din po ng mga kaluluwang
nadadala po namin sa inyo pong banal na hati. Maraming salamat po sa bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po ang inyo pong mga salita. At ang lahat pong ito ay aming samot-iling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po at God bless. Maraming salamat po sa mga salita ng Diyos na nahayag ng ating kapatid sa kanyang paggamit. Siguro po bilang pagtatapos po, kayo pong lahat ay umawit dito po sa 147. Sa Westasa, tayo pong lahat ay tumayo. Babakasan po na tayo ni Brother Jan. Isama din po ang ating pong Lance, kanyang pong panalangin na inandala po ng ating kapatid. 147 po. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat po kami sa mabiyayang umaga po na ibigay niyo po sa amin. Sa oras po na ito na muli po kami po ay makapahilig ng itong mga salita. At patuloy nawa ang dalangin po namin tunay po sa aming po mga buhay. Meron man po sa oras po na ito na nandito at makakapahilig. Makikinig ng iyong mga salita na wala pa po siyang relasyon po sa inyo. Tunay po nawa na makilala po niya ang aming pong Panginoon Jesus bilang aming pong Panginoon sa iyong kalapatigas. Tulungan niyo rin po ang aming pong mga buhay. Nawa ang buhay po namin, ang piling po namin, ang bagay po ng Espiritu. Hindi ang aming pong mga sarili at hindi po ang binibigay po ng sarili po nito. Bagamat kung minsan po ay marami pong pagsubok sa aming pong pagsulot po, ngunit salamat dahil ang Panginoon ay kasama po namin. Madalangin po namin nawa, magpala po ang bawat isa ng dumalo, at yun din po ang dalangin po namin ang iyong pangunguna sa iyong pong anak na ginamit, patuloy ang katubayan at ingatan po, patuloy po ang gamitin sa iyong pong mga gawain,
Aming pong dalangin din ang mga kapatiran na wala sa aming pagpili. Kami din pong pinapasalamatan, Ama, ang pag-celebrate po ng kaarawan ng aming pong kapatid. Dalangin po namin na patuloy na pangunahin niyo po siya sa kanyang pong buhay. Tingnan din po sa aming pong pagsasalo-salo. Dalangin din po namin ang pagkain na aming pong tatanggapin. I-bless niyo po ito. Patuloy makapagbigay kalakasan po sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa pagpapala. Patuloy sa fellowship na meron po kami. At patuloy din po mamaya po sa aming pong breaking of bread. Kayo po ang inaasahan po namin na mag-iingat po sa bawat isa at maunguna sa aming pong pag-alaala sa aming pong Panginoon Jesus. Muli, Ama, ito pong lahat ay aming pong inadalangin at humihiling sa matamis na pangalan lang po na pong bugtong na anak na si Cristo Jesus. Amen. Good morning po and God bless po. Happy birthday, mga Panimet. Happy birthday to you. Natin yung gitara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, salamat po. Siguro po, malito na po tayo sa ating pong tanghalian. At maaari ng mga Announcement at ang break. nakalimutan po ang ating pong breaking up bread. Pagkatapos po natin po ang tanghalian po. Siguro po, mauna po ang ating pong mga senior at mga ladies po kasunod at ang married women po. At so po ang mga whiteys.